totoong kalagayan sa North Korea ay puno ng gutom at paghihirap. Karamihan sa mga North Koreans ay hirap matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. At ang kakulangan sa pagkain ay laging banta sa kanilang buhay. Kumusta mga kasaliksik? Ilang beses na nating napag-usapan na ang North Korea ay ang pinakasekretibong bansa sa ating mundo. Pero maniniwala ka ba kung may mga sekreto sila na hindi pa nalalaman ng publiko hanggang sa ngayon? Kaya mula sa traffic lady na umaastang artista lamang sa gitna ng kalsada hanggang sa kinatatakutang pagkakamali sa tren ay pag-usapan natin ang mga video sa North Korea na hindi na dapat kumalat pa. Part 2. Kaya kung handa ka ng malaman at mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Traffic lady. Sa simula ay makikita natin ang abalang kalye ng downtown Pyongyang na nagbibigay ng impresyon ng isang masiglang lungsod. Sa gitna ng mga taong naglalakad sa bangketa, kapansin-pansin ang isang traffic control officer. Makalma ang kanyang muka habang kinukuhanan siya ng kamera. Sa kanyang maingat na paggamit ng bandila at pito upang magdirekta ng trapiko at mga pedestrian, masusuri mo ang hindi kaaya-ayang katotohanan. Ang kilos ng pulis na ito ay tila isang palabas na hinanda ng maigi. Bagamat ang kanyang opisyal na tungkulin ay magdirekta ng trapiko, napansin naman ng isang mausisang tagamasid na nakapanood sa video na wala naman talagang nagagawa ang babae na ito sa abalang kalsada. Kumbaga, para lang siyang artista dito. Ang mga sasakyan ay tuloy-tuloy sa kanilang direksyon. Hindi alintana ang kanyang mga senyas at galaw. At ang mga pedestrian naman ay dumadaan na may sanay na pagwawalang bahala. Kaya naman naging usap-usapan ang ginagawa ng North Korea ng mga peke at gawa-gawang palabas lamang na nagpalakas lamang sa haka-haka ng maraming mga tao. Dahil mahilig naman talaga ang North Korea sa ganitong mga pamamaraan upang ipakita kung gaano kadisiplinado at kaganda ang kanilang bansa. Number 9. Propaganda Tour. Sa pangsyam na listahan natin ay makikita natin ang mga bisita na dinadala sa mga maingat na piniling lugar sa ilalim ng mahigpit na kontrol ng isang North Korean tour. Pinamumunuan ng mga opisyal na itinalaga ng gobyerno. Layunin nilang ipakita ang magandang imahe ng kanilang bansa. Sa video na ito, makikita ang isang ganitong tour na pinamumunuan ng isang babaeng opisyal mula sa North Korea. Makikita na napansin ng tour guide ang isang dayuhang bisita na lumilihi sa itinakdang ruta habang naglalakad ang grupo sa hanay ng mga tangke ng militar ng North Korea. Kaya naman sa isang mahinahon, ngunit makapangyarihang paraan, pinalapit niya ang bisita pabalik sa grupo. Pinapanatili ang mahigpit na schedule ng rehimen. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng dalawang papel ng tour guide bilang tagapagpatubad ng batas at embahador ng kanilang bansa. Kinukwento niya ang isang bersyon ng kasaysayan na puno ng propaganda kung saan tinalo di umano ng North Korea ang Estados Unidos sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-il. Ayon sa kanya, natakot daw ang Amerika sa banta ng nuclear retaliation kaya't napilitan silang humingi ng paumanhin. Ngunit sa likod ng mga kwento ng tagumpay, tinatago ng rehimen ang malupit na realidad ng kanilang pamumuhay. Ang mga pahayag ng tour guide ay patunay sa malawakang pag-iisip na isinasaksak sa mga mamamayan at mga bisita tungkol sa kanilang mga kasinungalingan at walang katotohanang mga propaganda. Number 8. Water Park. Sa isang pelikula, pinakita ng North Korea ang kunwaring kasiyahan sa isang water park sa North Korea. Isang lugar na kung saan ay punong-puno daw ng saya at tawanan sa gitna ng mahirap na pamumuhay. At ito ay matatagpuan sa tinatawag nilang Hermit Kingdom. Ang mga eksenang pinapakita ay mga taong nagtatampisaw sa pool, nag-e-enjoy sa tirik na araw at masyadong naglalaro. Ay parang sa kahit na anong water park natin makikita sa buong mundo. Ngunit sa likod ng tawanan, may isang mapait na katotohanan na nagpapakita ng malaking pagkakaiba sa buhay sa North Korea. Ang pagpunta sa ganitong water park ay isang hindi maabot na karangyaan na tanging mga mayayaman lamang ang nakakakamtan. Ang pagkakaiba ng kumikinang na tubig ng park na ito at ang realidad ng maraming North Koreans ay wala talaga silang access sa malinis na tubig na maiinom. Talaga namang nakakalungkot. Ang mga advertisement na nagpapakita ng kasiyahan sa water park ay tila isang insulto sa isang bansa kung saan ang mga pangunahing pangangailangan ay kadalasang
hindi nakakamit ng pangkaraniwang mamamayan. Ang pelikula ay isang matalim na paalala ng kawalang malasakit ng pamahalaan sa paghihirap ng sarili nilang mga mamamayan. Mas pinapahalaga nila ang pagpapakita ng kayamanan at kaligayahan kaysa sa pagtugon sa agarang pangangailangan ng mga tao. Number 7. Ang pag-amin ng spy. Isang nakakakilabot na pangyayari ang naranasan ng lalaking si Kim Dong-chul, isang American citizen na napasok sa gulo kung saan inakusahan siya ng pagiging espiya sa North Korea. Sa isang news conference, makikita siyang nanginginig habang inaamin niya ang paratang ng pagnanakaw ng mga dokumento tungkol sa nuclear program ng bansa. Ayon sa kanya, nakipagsabuatan daw siya sa South Korea, isang bagay na nagdala sa kanya para magalit ng matindi ang mga North Korean officials. Habang umiiyak, makikita natin na humihingi siya ng tawad sa kanyang pamilya at nangako na ipapakita ang magagandang katangian ng North Korea kung siya ay makalaya. Ngunit marami ang naniniwalang pinilit lang ang kanyang pag-amin para magsilbi sa propaganda ng rehimen. Ang kanyang kalagayan ay nagpapakita ng kahirapan ng sino mang lalabag sa mga patakaran ng diktadura. Si Kim Dong-chul ngayon ay nagdurusa sa loob ng kulungan, ay naging biktima lamang ng mga taong sakim at may mataas na pwesto sa gobyerno. Ang kanyang kwento ay isang paalala ng hirap at pigati sa likod ng mga ngiti at pagtatanghal ng mga taong may kapangyarihan. Number 6. Food smuggling. Sa kabila ng propaganda ng gobyerno na nagpapakita ng kasaganaan, ang totoong kalagayan sa North Korea ay puno ng gutom at paghihirap. Karamihan sa mga North Koreans ay hirap matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at ang kakulangan sa pagkain ay laging banta sa kanilang buhay. Ang video na ito ay nagdodokumento ng lihim na aksyon ng mga karaniwang tao na nagsasakripisyo para mapagaan ang hirap ng kanilang kapwa. Isang patunay ng kanilang katatagan at malasakit. Makikita sa video ang mga tao na naglalakbay ng palihim upang magpuslit ng pagkain sa border ng North Korea para tulungan ng mga nangangailangan kahit na may panganib ng pagkahuli at parusa. Hindi sila natitinag ng takot dahil sa kanilang malasakit sa kapwa. Ang bawat tagumpay sa pagpuslit ng pagkain ay simbolo ng kanilang pag-asa at sakripisyo. Sa kawalan ng suporta mula sa gobyerno, sila ang naging tunay na bayani, handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa kapakanan ng kanilang komunidad. Number 5. Ang airport sa North Korea. Ang eksena ng isang bakanteng terminal ng paliparan sa North Korea ay nagsisilbing matinding paalala kung gaano nga ba nag-iisa ang bansa na ito sa loob ng saradong border nito. Sa video na ito, makikita ang isang lalaki na dumadaan sa isang North Korean airport na hindi nga karaniwan kumpara sa mga airport na alam nating abala at maraming tao. Walang tao sa mga waiting areas, pasilyo at check-in counters na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa kahit na sinong makakadaan dito. Imbis na makita ang mga tao na nagmamadali para sa kanilang flights o dumadaan sa mga security checks, ang nararamdaman dito ay isang nakakatakot na katahimikan. Namangha na nga lamang ang lalaki sa kakaibang eksena at binanggit kung gaano ito kakaiba. Ang walang lamang paliparan ay isang malinaw na simbolo ng pagiging isolated ng bansa mula sa labas ng mundo. Ang eksenang ito ay nagbibigay ng isang malinaw na paalala ng malawakang kontrol ng pamahalaang North Korea sa kilos ng kanyang mga mamamayan at daloy ng impormasyon. Number 4. Bentahan ng sasakyan sa North Korea. Sa mundo ng turismo sa North Korea, ang bawat aspeto ay maingat na kinokontrol ng gobyerno para ipakita ang magandang imahe ng bansa. Sa video na ito, ipinapakita ang isang grupo ng mga bisita mula sa ibang bansa na dinala sa isang showroom ng mga kotse sa North Korea. Ang layunin ay pabulaanan ng mga sabi-sabi ng North Korea ay naiiwan na pagdating sa teknolohiya. Habang tinitignan ng mga bisita ang mga makina ng kotse, sinusubukan nilang makipag-usap sa mga inaakala nilang namimili din ng kotse. Pero nakapagtataka na umiwas at nagdalawang isip ang mga ito. Ang biglaang pag-alis at pag-iwas ng ibang mga customers ay nagdudulot ng duda sa kanilang pagiging totoo. Napansin ng mga bisita na bago sila dumating, bakante ang dealership at ang mga mamimili ay tila walang ginagawa. Ngunit biglang nagbago ang eksena nang dumating ang mga dayuhan. Parang silang mga aktor na sumusunod lamang sa script.
Ang ganitong mga kaganapan ay nagpapakita ng malalim na kontrol ng gobyerno sa bawat aspeto ng kanilang pagpapakita sa mundo. Number 3. North Korean soldiers. Sa isang nakakatakot na pagyayabang ng North Korea pagdating sa kanilang lakas at pagkokontrol, makikita ang mga sundalo ng North Korea na nagsasagawa ng kakaiba at marahas na drills para sa kamera. Ang mga eksenang ito ay nagpapakita ng kanilang walang pag-aalinlangang katapatan sa diktadura ni Kim Jong-un. Ang bawat sundalo ay tumatanggap ng patinding mga hampas at impact sa kanilang katawan habang mahigpit na binabantayan ng kanilang mga komandante. Sinasaktan ng kanilang tiyan gamit ang malalaking bato na nagpapakita ng tindi ng kanilang pagsasanay. Tinitiis nila ang sakit ng walang reklamo. Inuuna ang katapatan sa rehimen kaysa sa kanilang sariling kapakanan. Sa kanilang pagpapakitang gilas, ang mga sundalo ay nagpapakita ng kanilang lakas sa pamamagitan ng pagbasag ng mga salamin, gamit ang kanilang katawan at pagwasak ng mga bricks gamit ang kanilang mga kamay. Ang mga eksenang ito ay nagpapatunay ng kanilang tibay at katatagan na isang simbolo ng kanilang walang kapantay na dedikasyon sa rehimen ni Kim Jong-un. Number 2. Mga walang bahay. Sa video na ito, makikita natin ang kabisera ng North Korea, kasama ang mahirap na isang pamilyang walang tirahan. Makikita ang gutom na nanay at ang kanyang mga anak. Ang kanilang payat na katawan ay paalala ng mahirap na buhay sa lansangan. Ang kanilang maliit na kubo na halos walang proteksyon sa panahon ay simbolo ng kanilang kalagayan. Ikinuwento nila kung paano sila lumalaban araw-araw para mabuhay. Naghahanap ng tira-tirang pagkain sa dilim ng gabi. Ngunit laging may banta ng panganib, kaya't kailangan nilang magtago sa maghapon upang maiwasan ang galit ng mga otoridad. Takot sila dahil alam nilang isang pagkakamali lang ay maaaring humantong sa pagka-aresto o mas malala pa. Ang mga walang tirahan ay kabilang sa mga pinaka-vulnerable na tao sa isang sistemang madalas abusuin ang karapatang pantao at malupit na pagpaparusa sa mga tumututol sa kanilang gobyerno. Ang kanilang paghihirap ay tinatago mula sa mata ng publiko. Ito ay isang paalala ng malaking pagkakaiba sa buhay sa North Korea, habang ang kamera ay nagpapakita ng magagarang gusali katabi ng maruming paligid ng mga walang tirahan. Sa likod ng maskara ng kayamanan, may madilim na katotohanan na kailangan ng pansin at aksyon mula sa pandaigdigang komunidad at suporta ng ibang mga bansa. Number 1, ang paghihirap sa tren. Sa video na ito ay makikita na nagkaroon ng saglitang kaguluhan sa platform ng isang tren nang hindi malaman ng North Korean assistant ang gagawin matapos magkamali ang tren ng paghinto. Tumitingin siya sa kanan at kaliwa. Sinusubukang alamin kung saan dapat ilagay ang rampa. Pagkatapos ng sandali, matras ang tren para mag-align sa pulang karpet. Nang maayos ng lahat, naibaba na ang rampa at lumabas si Kim Jong-un sa tren. Nakaitim na overcoat at fedora hat para sa isang mahalagang diplomatikong okasyon. Ang insidenteng ito ay agad na kumalat sa social media na pinagtawanan at kinritiko ng mga netizen dahil alam nilang konting pagkakamali lamang na nagawa nila kay Kim Jong-un ay pwedeng buhay na ang kapalit nito. Pero speaking of kapalit na buhay, isa nga sa pinakakinatatakutan ng North Korea ay ang mga political prison camps o ang tinatawag nilang Kwanliso, kung saan malupit ang kondisyon at sistematikong inaabuso ang mga preso dito. Katulad na lamang ng makikita mo sa picture niya ito. Ayon nga sa mga tumakas at mga ulat na rin ng mga human rights activists, ang mga preso kasama ang mga lalaki, babae at bata ay dumaranas daw ng sapilitang pagtatrabaho, gutom, pagpapahirap at mga pagpatay. Ang tatlong henerasyon ng parusa ay isang nakakatakot din na aspeto sa mga kampong ito, kung saan buong pamilya ng isang inaakusahan ay kinikulong kahit wala naman silang kasalanan. Ang mga ulat mula sa mga nakaligtas ay nagdedetalye ng siksikan at maruming tirahan sa lugar nito, kakulangan sa pagkain at medikal na pangangalaga, at matinding pang-aabuso mula sa mga gwardya, kasama ang mga pambubugbog, sexual na karanasan at sapilitang pagpapalaglag. At yan na bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Kaya para sa iyo kasaliksik, alin ang sa tingin mong dapat nang itigil ng North Korea sa mga gawain ito?